Subalit bago ang lahat, kami po'y humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami at linisin ang aming puso. Marapatin mo ang bawat isa sa amin sa pakikinig ng iyong banal at makapangyarihang salita. Sa unang dalangin ng aming kagalang-galang, minamahal Ebanghelista. Malapay na sa pagkakataong ito, alisin mo, wasakin mo ang lahat ng hadlang, anumang gawa ng kaaway. Ito ang aming samud panalangin. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, aming sinasaway. Demonstrable hindrances cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Makabalik po kayong mga minamahal sa inyong pong upuan. Tayo po ay magpapatuloy. Tayo nga po narito sa pinakamahalagang bahagi, ang ating pakikinig ng salita ng Diyos. At ako po ay nagpapaabot po ng mataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating dakila at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Nagbibigay galang din po ako, bumabati sa ating dearly beloved, honorable, Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, and his beloved children, to the beloved Almeida family. Praise God. Patuloy po nating inaalaala ang ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida sa kanya pong mga ginintuang, mga turo at aral na naiwan po sa atin. Praise God sa ating lahat. Muli mga minamahal, isa pong mapagpalang gabi, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon at ating binabati ang lahat ng ating mga kapatid na sumusubaybay, nanunood, nakikiisa. Diyan po sa dako ng Abu Dhabi, sa dako ng Pujaira. Praise the Lord po. Hallelujah dito po sa Dubai. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating lahat po na narito, kasama ang ating mga musician, ang ating mga awit. Praise God. Tayo po mga minamahal ay tunay na pinagpala ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Yan po yung ating palaging masasabi. Tayo'y pinagpala. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Lahat po ng pinagpala, magsabing praise the Lord. Amen. Lahat po tayo ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maminamahal, sa pagkakataong ito, muli po nating pakinggan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maminamahal, matagal na po nating naririnig, matagal na pong ipinapangaral, at ika nga mga kapatid ay kabisado na po natin. Ang salita ng mahal na Panginoon na lagi nating naririnig na ang sinuman na walang kabanalan ay hindi niya makikita ang Diyos. Sino man po na walang kabanalan ay hindi niya makikita ang kaharian ng langit. Yan po ay napakahalaga sa buhay natin, mga minamahal. Subalit hindi lamang ang kabanalan ang nais ng mahal na Panginoon na makita sa atin. Nais ng ating mabait na Diyos, yung kapayapaan ay maghari sa ating buhay. Amen? Isa po yan sa nais ng ating mabait na Diyos na makitang naghahari sa buhay natin ang kapayapaan. Sapagkat kung paanong ang kabanalan ay wala sa tao, walang kaligtasan, ganun din po ang kapayapaan. Isang bersikulo lang yan, mga minamahal, kung ating tutunghayan. Dito po tayo sa Hebreo Kapitulo 12, versikulo 14. Dito po sa Hebreo Kapitulo 12, versikulo 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. At ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinuman, ay di makakakita sa Panginoon. Amen. Amen. Ating palakpakan muli ang ating mabait na Diyos. Ulitin ko mga minamahal ang sabi, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. At ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinuman ay di makakakita sa Panginoon. Kaya yan po yung nais makita ng ating dakilang Diyos sa bawat isa, na naghahari po sa atin ang tinatawag na kapayapaan. Dahil kung wala po ang kapayapaan sa atin, hindi natin makikita ang Panginoon.
Ibig sabihin, hindi tayo makarating sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos na sa atin ay naghihintay kung wala tayong kapayapaan. Kasi mga minamahal, kapag ang isang tao ay walang kapayapaan, nangangahulugan yan, mga minamahal, na wala siyang pananampalataya sa Diyos. Pero kapag ang isang Kristiyano ay may pananampalataya sa Diyos, makikita mo sa kanya, bakit meron siyang kapayapaan. Amen? Lahat po sa inyo na may pananampalataya, magsabing praise the Lord. Sino sa inyo ang nababagabag? Magsabi ng amen. Wala. Wala. Salamat sa mahal na Panginoon. Wala pong kabagabagan. Pero may problema tayo. Amen. Lahat po tayo meron. Amen. Pero hindi dapat mabagabag. Sapagkat ang kabagabagan ay naglalarawan ng kawalang kapayapaan. Amen. So kapag tayo'y payapa, ang ibig sabihin, nandun yung paniniwala at pagtitiwala natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. So napakapalad natin, mga minamahal. Napakapalad natin. Yan po yung masasabi natin, kahit ulit-ulitin natin, napakapalad natin. Mga minamahal. Bakit? Dahil ibinigay ng Diyos sa atin ang kapayapaan. Amen? Ibinigay sa atin ng Diyos, sabi ng Biblia, mismo ang ating mahal na Panginoon ang siyang kapayapaan. Ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Basahin natin mga kapatid, John chapter 14 verse 27. Dito po sa aklat po ng Juan, Kabanata 14, ang talata ay 27. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng binibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag magulumilhana ng inyong mga puso at matakot man. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Ang linaw, mga minamahal, sabi ng ating nabasa, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya, hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Huwag magulumihanan ng ating puso, ni matakot man. Ang sanlibutan, mga minamahal, hindi kapayapaan ang makukuha natin. Kabagabagan, kapaguran, lahat nga ng paraan ginagawa ng tao para makuha yung kapayapaan. Mga minamahal, kung kaya lang bilhin ng kapayapaan, marami ng taong may kapayapaan. Amen? Lamang na lamang sana sa atin yung mga mayayaman kasi mabibili nila ang kapayapaan. Pero lugi sila sa atin. Amen? Kahit hindi tayo mayaman, wala sila yung totoong kapayapaan. Dahil ang tunay na kapayapaan hindi kayang bilhin. Amen? Nanggagaling lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon ang tunay na kapayapaan. Kaya nga mga minamahal, kahit wala tayong pera sa bulsa, hindi halata. Kahit may utang tayo, hindi pa tayo nakakabayad, hindi rin halata. Amen? Pero pagpasok mo sa bahay-sambahan, nakasimangot ka, may problema ka. Ayun. Pero ang isang taong may pananampalataya, nagre-reflect sa kanya dahil ang kagalakan, ang kapayapaan ay nasa kanya. Kahit sandamakmak na problema, hindi mahahalata ang tunay na Kristiyano. Amen? Dahil ang makikita sa atin ay ang kapayapaan. Kahit hindi ka nakatawa, kasi iba yun yung lagi ka na lang tawa ng tawa, kahit wala kang kausap, tawa ka ng tawa, ibang usapan yun. Amen. Pero kahit hindi ka nakatawa, sa mukha mo makikita ang kapayapaan. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So ang daming mayayaman, ang daming sikat na tao,
nagpapakamatay. Kasi hindi nga nila mabili yung kapayapaan eh. Amen? Hindi makukuha sa magagandang lugar. Pwede, sasaya ka. Pero pagkatapos nun, babalik uli yung kawalang pag-asa. Yung kawalan ng kapayapaan. Kaya yung iba, nagbibisyo, naglalasing. Pero pag alis ng tama, wala na namang kapayapaan. Maraming paraan ginagawa. Kaya nga, hindi nila makuha yung tunay na kapayapaan, nagpapakamatay na lang. Katulad nung misis ko, dahil nung panahon na yun, wala siyang kapayapaan, mamamatay na siya eh. Hindi niya matanggap, nagpakamatay siya. Mabait ang Diyos dahil hindi siya natuluyan, may plano ang mahal na Panginoon. May plano ang Diyos na makasama pa natin sa Dubai. Amen? O, kung nagkataon, hindi siya pinagpala ng Diyos, wala na siya. O, dahil hindi siguro siya ang kasama ko dito. O, dahil salamat sa Diyos. Dahil siya'y binuhay ng mahal na Panginoon, binigay sa Kanya ang totoong kapayapaan. Kaya nandito, sama-sama tayo, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming naghahanap, mga minamahal, ng kapayapaan. Meron ngang naghanap ng kapayapaan. Mayaman siya, naghahanap siya ng kapayapaan. Hindi kasi niya mabili yung kapayapaan. Kahit saan siya magpunta, hindi niya makuha ang kapayapaan. Pero gusto niya ng kapayapaan. Ang ginawa niya, mga minamahal, ay hindi niya maramdaman ang tunay na kapayapaan. Yun ang hinahanap niya. Ang ginawa niya, nagpunta siya sa painter. Sabi niya, iguhit mo ako, i-drawing mo ako ng kapayapaan. Gusto kong makakita ng kapayapaan dahil hindi niya maramdaman. Sabi niya, gusto kong makakita ng kapayapaan. Baka sakaling maramdaman niya eh. Pag nakakita siya ng kapayapaan. Babayaran kita kahit triple. Basta iguhit mo ako. Yung pinakamaganda. Gusto kong makita ang kapayapaan. Pagbalik ng mayaman, hinahanap na yung ginuhit. Pinakita ng painter. Ito na po yung ginuhit kong kapayapaan. Nako, naggalit yung mayaman. Sabi ko sa iyo, kapayapaan. Bakit puro kaguluhan yung ginuhit mo? Sabi ng painter, hindi po. Nandyan po yung kapayapaan. Anong kapayapaan ang sinasabi mo? Sabi niya. Kasi ang ginuhit ng painter, puno, malaking puno. Tapos malakas na ulan, malakas na hangin, na hinahampas yung puno, nanlalaglag yung dahon ng puno. O, nasaan nga naman yung kapayapaan dun? Kaya nagalit yung mayaman. Sabi ko sa iyo, kapayapaan ang iguhit mo. Sabi nung painter, tingnan niyo po, nandyan ang kapayapaan. Tingnan niyo po yung puno. Oo nga. Anong kapayapaan? Wala naman ako makitang kapayapaan dyan. Nanlalaglag ang dahon, hinahampas ng hangin, ng malakas na unos. Anong kapayapaan meron dyan? Sabi nung mayaman, iniinsulto mo ba ako? Hindi po, sabi nung painter. Tingnan yung mabuti yung puno. Nakita nyo na? Sabi niya, wala akong makitang, nakikita ko butas sa puno. Silipin niyo po yung nasa loob nung butas. Doon sa drawing, no? Nakita niya mayroong ibon natutulog. Sabi ng painter, nakita niyo ang kapayapaan? Kayo mga kapatid, nakita niyo ang kapayapaan? Kahit sa gitna ng malakas na unos, ang hangin, ng ulan, humahapay ang mga sanga ng puno, pero ang ibon, payapang natutulog. Amen? Ayun ang tunay na kapayapaan. Yan ang tunay na Kristiyano, mga minamahal. Kahit may bagyo ng pagsubok, kahit ano bang meron sa buhay natin, hindi mo makikita ang kaguluhan. Ang makikita sa atin ay ang tunay na kapayapaan.
sapagkat ang kapayapaan ay nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga ang tunay na mananampalataya, ang tunay na nagtitiwala sa mahal na Panginoon, ang tunay na naglilingkod sa mahal na Panginoon, makikita mo sa buhay niya ang kapayapaan. Wala kang makikitang kaguluhan. Ang ating beloved Honorable Assistant Pastor, ano ang patutuo niya nung panahon na grabing trials ng ating church? Ang ating beloved Honorable Parents in the Lord ay umuupa lamang ng isang napakaliit na kwarto. Samantalang, nagmula po sa angkan ng mayaman ang ating beloved Honorable Pastor. Isang taon na lang, graduate na siya ng pagiging abogado. Isang matalinong tao ang ating mahal na pastor. Lahi sila ng matatalino. First Filipino judge in America, ang kapatid ng ating mahal na pastor. Pangarap ng mahal na pastor na maging presidente ng bansang Pilipinas. Yan ang kanyang pangarap sapagkat sila ay matatalino, mayaman ang kanilang angkan. Ating mahal na pastor ay may malawak na lupain. Meron siyang mining, mga minamahal. Kaya mayaman sila, mga kapatid. Pero dahil sa pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos, iniwan niya ang karangyaan, iniwan niya ang buhay sa sanlibutan, nangaral siya ng salita ng Diyos, dumanas po sila ng pagsubok. Walang makain halos, mga minamahal. Uuwi ang ating gagalang-galang na mahal na pastor. Ni isang tinapay, wala siyang maibigay sa kanyang mga anak. Na halos maghapon walang kinain. Pag ang mahal na pastor mangaral, umahayo ang ating beloved assistant pastor maiwan dun sa maliit na inuupa na halos pinapalayas sila na may-ari dahil hindi sila makabayad. Dahil isa nga sa kahirapan. Pero ang ating beloved Mama Dear, anong patotoo niya? Pag umaga hindi halata, araw-araw hindi alam ng kanilang kapitbahay, ding-ding lang ang pagitan. Na wala silang makain. Dahil ang ating beloved assistant pastor, pag lumabas sa pintuan, umiinom lamang ng tubig na mainit. Animoy busog na busog at napakasaya kung mamasdan. Hindi mo makikita sa kanya ang kalungkutan. Hindi mo makikita sa kanya ang kahirapan. Ang kawalang kapayapaan, hindi mo makikita. Dahil alam ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon, na ang Diyos na nilang pinaglilingkuran ay buhay. Totoo. Sabi ng ating beloved Honorable Pastor, darating ang araw, sweetheart, hindi mo kayang bilangin ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Dumating po yan, mga minamahal. Amen? At tayo po ang naging bunga ng kanilang pagpapagal, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Isipin nyo, mga minamahal, wala halos makain, pero dito sa atin, dito sa Dubai, o magkanong binabayad natin dito? Di ba? Samantalang noon ang church natin, ang bubong, ang atip ng pinagdarausan ng ating banal na gawain, nangihiram lamang ng kumot sa kapatiran. Ang ating beloved assistant pastor para merong maatip, merong bubong, masilungan. Pero ngayon, mga minaman, naka-hotel pa tayo. Amen? Pagpapala ng Diyos. Dahil ang ating mga magulang sa malapang, hindi nawala ng pag-asa. Kapag may pag-asa, may pananampalataya. Pag may pananampalataya at pag-asa, ang kapayapaan magkakahari sa buhay. Kaya tayong mga tunay na mananampalataya, kahit saan tayo magpunta, dala-dala natin ang kapayapaan. Amen. Kaya sa gitna man ng pagsubok at kahirapan, sa gitna man ng lahat ng pag-uusig, anumang inilalagay ng demonyo sa ating harapan, sa ating buhay, mga minamahal, kailangan makita ang kapayapaan. Amen? Palagpakan natin ang ating mabait na Diyos. Naalala ko, mga minamahal, 33 taon ang nakalipas. 34 na taon ang lumipas sa mga kapatid ko dahil nauna po sila sa akin ng 1 taon nang makilala ang mahal na Panginoon. Nung araw, mga minamahal, inahanap namin ang kapayapaan. Inahanap namin ang kagalingan. Dahil ilan sa mga kapatid ko ang nagtaglay ng malubhang karamdaman. Yung isang kapatid ko may sakit sa puso. Bingi ang kanyang kaliwang tenga. May lamat ang kanyang
left eardrum. Hindi kaya ng gamot, mga minamahal. Ang kanyang asawa, problema niya. Kaya nga isang gabi, mga minamahal, dahil napuno siya ng kawalang kapayapaan, ng kabagabaga ng problema. Isang gabi, mga minamahal, nagtago po siya ng patalim sa kanyang ulunan. Dahil inisip niya, kapag natulog na ang kanyang asawa, dahil problema niya, papatayin niya ang kanyang asawa. Pero bago niya patayin ang kanyang asawa, papatayin niya muna ang kanyang 2 anak, bago ang kanyang asawa at saka siya magpapakamatay para matapos na ang problema. Pero mga minamahal, nung gabing yun, siya'y nanalangin sa Diyos. Hindi niya akalain nung gabing yun, nakatulog siya. Paggising niya, nakita niya ang buhay ang kanyang mag-ama, kanyang mga anak. Nagpasalamat siya sa mahal na Panginoon. Sa madaling sabi, nakilala niya ang mahal na Panginoon. Merong isang adult choir ng ating main church ang nakapag-share sa kanya. Dati po yung kapatid ko ay nasa ibang fellowship. Pero walang kagalingan, walang kapayapaan. Sa madaling sabi niya, sige, prayer request, overnight noon, Friday. Humingi lamang siya ng prayer, hindi pa siya sumama. After ang overnight, isa sa karamdaman niya, pinagaling ng mahal na Panginoon. Sa madaling sabi, siya'y lumipat ng gawain. Pumunta siya sa atin, sa Jesus Miracle Crusade. Sa madaling sabi, ang kanyang mga karamdaman, pinagaling ng lahat ng mahal na Panginoon. Nawala na yung kabagabaga ng kanyang asawa, binago ng mahal na Panginoon. Pinagpala ng ating mabait na Diyos. Umuwi po siya ng Cavite, dahil siya po'y nasa parting Alabang. Umuwi po siya sa aming lugar sa Cavite para ibalita sa amin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. That time, ang isa kong kapatid, mga minamahal na kanyang sinundan, ay may karamdaman naman po na ulcer at goiter. Meron siyang sinusitis. Yung kanyang goiter, mga kapatid, sabi ng doktor sa hospital ng Biluna, hindi na kayang tunabi ng gamot. Sa loob ang kanyang goiter. So habang lumalaki yung goiter, nagsasara yung daanan ng kanyang pagkain. Mamamatay siya sa kanyang karamdaman. In short story, mga minamahal, nasyaran po kami nung aking isang kapatid na yun na unang nakakilala sa mahal na Panginoon. Sa madaling sabi, dumalo ang kapatid ko. Pagkatapos ng ilang linggo, bumalik siya sa doktor na nagsabing kailangan siyang operahan. Sabi ng doktor, anong nangyari? Paano nangyari yan? Na nawala ang goiter mo. Samantalang hindi ang kayang tunawin ng gamot, kaya nga pinaghahanda ka namin ng halaga para operahan ka. Pero dahil sa pananampalataya sa Diyos, gumaling yung kanyang karamdaman. Nung panahon na hindi po namin nakikilala ang mahal na Panginoon, ang aking mahal na kapatid na yan, palaging may gamot sa bulsa. Palagi siyang naggagamot. Minsan niya nang ninais magpakamatay din. Dahil hindi niya makayanan yung problema. Hindi niya makayanan yung nangyayari sa sarili niya. Ang mabigat niyang karamdaman ay ang pagiging demon-possessed. How many years ang bad spirit, ang masamang espiritu ay nagpabalik-balik sa kanyang katawan. Noong panahon na yun, mga minamahal, hindi po namin malaman saan ang kagalingan. Noong panahon na yun, hinahanap namin ang kapayapaan. Kung pwedeng isisigaw namin nasaan ang kagalingan. Maraming doktor, maraming albularyo ang aming pinuntahan para ipagamot ang aking kapatid na yan. Mayroon pong albularyong gumamot sa kanya. Lumalakad po yan sa ibabaw ng dahon ng pineapple. Matigas pa to doon. Yung dahon ng pineapple, alam natin, di ba? Dahon ng pinya. Tumatapak yung manggagamot doon, lumalakad sa ibabaw. Ibig sabihin, napakabisa ng dala niyang kapangyarihan. Pero bigo sila. Halos isang malaking sasakyan kung isakay sa loob ang mga gumamot sa kapatid ko. Nung panahong yon, mga minamahal, kapag sinusumpong yung kapatid ko,
2 araw, 2 gabi yan na nagpapagulong-gulong dyan sa simento, hinahampas kung ano-anong mga stick ang ipinapalo sa kanyang katawan. Naranasan po ng kapatid ko dahil ang tatay ko po'y albularyo. Naranasan ng kapatid ko ang sabunutan, mismong tatay ko, mga minamahal. Dahil ang sabi ng mga mahusay na albularyo, ang demonyong nasa katawan ng kapatid ko ang nasasaktan. Kaya nandyan ang sampal, nandyan ang suntok sa mga muscle, mga minamahal, sa hita, sa binti, kung saan-saan hinahampas ang aking kapatid. Dalaga po ang kapatid ko. Mga minamahal, yung tatay ko sa sobrang aburido, mga minamahal, hindi na malaman kung ano ang gagawin. Lahat kami ay nahihintakutan kapag sinusumpong yung kapatid ko, mga minamahal. Dahil minsan may mga pagkakataon na siya po ay tatalon sa mataas na bintana. Dahil yung bahay po ng lola ko, doon po siya nakatira, mataas po yung up and down. Tatalon po siya doon, kaya binabantayan po ng ibang kapatid ko, halos hindi tulugan. Kaya nung panahon na yung mga minamahal, kapag sinumpong yung kapatid ko, yung bahay ng lola ko, halos mapuno ng tao. Ang daming nanonood, ang daming nag-uusyoso, mga minamahal. Ang lalaki ng kapatid kong lalaki, mga minamahal, pag itinulak ng kapatid ko na yon, tumatalsik, mga minamahal. Napakalakas niya, mga minamahal, sapagkat yung demonyo nasa loob ng kanyang katawan. Nakaranas kami, mga minamahal, nakaranas ang kapatid ko na yan, na sinasampal, kinakatopi sa tenga, yung sabay na pinopompiang sa tenga. Sinusuntok ang muscle, mga minamahal. Iniipitan ng matigas na bagay ang kanyang mga daliri, saka pinipiga. Sobrang sakit niyan, mga minamahal. Naranasan ng kapatid ko ang pinaplais ang kanyang kuko. Naranasan ng kapatid ko ang pinapatakan ng kandila ang kanyang katawan. Dahil yun ang solusyong alam ng mga manggagamot. Pero napakaraming manggagamot, Dr. Albularyo. Sila'y pawang bigo, mga minamahal. Kaya't ang kawalan ng pag-asa'y nananatili sa amin. Noong panahong yon, hinahanap namin ang kapayapaan. Nasaan ang kapayapaan? Nasaan ang kagalingan? Ulit isang araw nang magkilala namin ang mahal na Panginoon, ang hinahanap namin kapayapaan ay aming nakamtan. Ang kagalingan ng karamdaman na wala ng pag-asa ay aming nakamtan. Totally pinagaling ang aking kapatid sa kanyang karamdaman. Minamahal nung mga panahon na yon. Dahil hindi pa kami mananampalataya. Ilang albularyo ang nagnasa sa kapatid ko. May pagkakataon, mga minamahal, dahil sabang ginagamot, sumisigaw yan. Pag niya'y kumalma, kapag dito po sa kamay, inilalapat ng manggagamot ang kanyang stick. Kapag wala sa kamay, normal yan. Kapag sa paa at nandun yung masamang espiritu, sumisigaw siya. Kapag sa kamay tinamaan, sumisigaw siya. Yung malaon ng minamahal, wala na po kahit saan itama ang stick sa kanyang katawan. Hindi na po sumisigaw yung kapatid, ibig sabihin, yung bad spirit ay hindi tinatamaan ng kanyang stick. Alam niyo, mga minamahal, sabi ng albularyo, nagtago ang masamang espiritu sa pinakamasayalang bahagi ng kanyang katawan. Noong panahon yan, mga minamahal, pumayag ang aking ama na galawin ang pag-ambagay na yan. Pero mabait ang Diyos. Hindi niya po pinahintulutan, mga minamahal. Noong panahon na yon, mga minamahal, ang sabi ng mga manggagamot, dahil mula pa sa pagkabata hanggang sa nalaman namin ang katotohanan, ang aking lola, nanay ng tatay ko, ay kinuha ng masamang espiritu. Ginawa siyang asawa. Nung pagkakataong yon, sabi ng masamang espiritu nang pumapasok sa kanyang katawan, buhay pa yung aming lola. Dahil kauri na nila. Sabi ng bad spirit, kaya hindi ko makuha tong batang to dahil sa lola nyo. Ipinatawag ng albularyo yung lola namin. Pero sabi ng bad spirit na pumapasok sa katawan ng kapatid ko, ayaw ng lola namin. Eh ang pumasok po sa katawan ng
kapatid ko ay yung kapatid ng tatay ko. Hasmin. Ang pangalan ng isa, dalawa po kasi yun eh. Hindi ko na matandaan yung isa. Hasmin ang pangalan ng isa. Sabi ng manggagamot at yung albular, yung masamang espiritu, kaya hindi ko makuha tong batang to dahil sa lola ng batang ito. Yun ang paniniwala namin noon. Kaya hindi namin alam, hindi namin malaman paano, nasaan ang solusyon, paano ang kagalingan. Marami na kaming ginawa, nag-alay ng kung ano-ano, ng may picture, may pagkain, lahat na. Nag-alay lahat ang pwedeng gawin na sinabi ng mga magagamot ginawa namin, pero nananatiling alipin ng masamang espiritu yung kapatid ko. Pero dumating nga po ang time na kami tinawag ng mahal na Panginoon na kaya nga sinasabi ko mga kapatid, napakapalad natin. Amen. Dahil nasumpungan natin ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa mahal na Panginoon. Hindi kayang bayaran ng kapayapaang binibigay ng Diyos. Kaya nga sabi ng ating nabasa, ang kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Maminamahal, nung kami po'y saved na, nagbalik ang masamang espiritu sa kapatid ko. Dahil nga nung mga panahong iyon ay nanlalamig ang aming pananampalataya. Nanlalamig ang aming paglilingkod dahil parang nakikita namin ang kahirapan. Nakikita namin ang kawalan sa buhay. Dahil yung pala sinusubukan ng Diyos ang aming pananampalataya. Kami nalupaypay at nalamig kaya bumalik yung bad spirit sa katawan ng kapatid ko. Habang ang masamang espiritu nandun sa katawan ng kapatid ko. Ang sabi ng masamang espiritu, dahil sa inyong pastor, kaya hindi ko makuha ang batang ito. Nagbago man minamal. Lumabas ang katotohanan. Hindi pala yung lola namin ang dahilan, kundi ang panalangin ng tao ng Diyos. Before the foundation of the world, I had chosen you, sabi ng Biblia. Bago nilikha ang mundo, pinili na kita, sabi ng mahal na Panginoon. Ayun ang katotohanan mga minamahal. Sabi ng bad spirit, dahil sa inyong pastor, kaya hindi ko makuha ang batang ito. Dahil sa prayer ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon, kaya tayong lahat ay narito. Ay nasa kamay ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga masasabi natin mga minamahal, paano na? Paano na kung hindi natin nakilala ang katotohanan? Saan tayo mga minamahal? Saan tayo ngayon kung ang Diyos ng kapayapaan ay hindi natin nasumpungan? Anong buhay meron tayo ngayon kung hindi tayo kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon? Siguro hanggang ngayon, nandun pa rin tayo sa kawalan ng pag-asa. Nandun tayo sa kabiguan, nandun tayo sa karamdaman, nandun tayo sa lubalob na kasalanan. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon. Alang tunay na kapayapaang nagbigay sa atin ng kagalakan, tunay na pag-asa sa piling ng mahal na Panginoon. Nandito ngayon tayo sa tunay na kapayapaan. Kaya't maisisigaw nga nating pinagpala tayong tunay ng Diyos. Kaya walang sapat na pasasalamat ang pwedeng maibigay. Saan tayo mga minamahal? Wala ka sa kalagayan mo ngayon. Wala ako sa kalagayan ko ngayon. Kung hindi dumating sa atin ang kahabagan ng Diyos, ang kapayapaang binigay ng Diyos na hindi kayang ibigay ng sino man. Kaya masasabi natin, ano kayang buhay tayo mayroon ngayon kung hindi tayo kinahabagan ng mahal na Panginoon? Kaya magpasalamat tayo sa mahal na Panginoon. Sa gitna ng unos, sa gitna ng bagyo, sa gitna ng pagluwa, ng problema, nandyan pa rin ang kapayapaang bigay ng mahal na Panginoon. Ibinibigay ko ang kapayapaan, sabi ng ating mahal na Panginoon. Eh, nasa atin ang mga minamahal, nasa atin ang kapayapaan. Huwag na po nating bibitawan, huwag na po nating pakakawalan, mga minamahal. Ang kapayapaan
ay nagmumula sa banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Ang tunay namang aaliw, sabi ng Biblia, ang sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung saan ang Espiritu ng Diyos, doon ay may kalayaan. Kaya nga tayo may kapayapaan dahil tayo napalaya. Amen? Kaya dito sa bahay sambahan, nandito ang kapayapaan. Nandito ang kalayaan. Kung saan ang Espiritu ng Diyos, doon ay may kapayapaan, doon ay may kalayaan. Amen? Kaya sa oras na ito, nandito ang mahal na Panginoon. Ang hinahanap na kapayapaan ng tao, nandito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, na ngayon ay ating kinalalagyan. Amen? Umawit tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Saan kaya tayo kung wala ang mahal na Panginoon? Noon ay hindi natin malaman kung saan tayo pupunta. Hindi natin alam kung anong gagawin. Andyan tayo sa kawalan ng pag-asa. Nasa kapaguran tayo. Nasa lusak tayo ng kasalanan. Nasa gawang sanlibutan tayo na ang sabi ng Biblia, ang ibinibigay ng Diyos ay hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ng mahal na Pinoy ang kapayapaan. Noon, hinahanap natin ang kapayapaan. Hinahanap natin ang kagalingan. Saan? Pero nang dumating sa atin ang biyaya ng Diyos, ang kapayapaang hinahanap natin ay nasa atin na ngayon. Nagbago ang buhay natin. Nagsigaling ang ating mga karamdaman. Kahit sa kahirapan, nandyan, namanggap natin ang mahal na Panginoon. Hindi natin alam kung saan at ano ang ating gagawin. Ngunit ngayon, mga minamahal, na tayo'y nasa kamay na ng mahal na Panginoon. Nasa atin ngayon ang tunay na kapayapaan. Napawi na ang kapaguran. Ngayon ay naman natin ang pagmamahal ng mahal na Panginoon. Ang kasiyahan sa gitna ng pagsubok. Pasalamatan natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Pasalamatan natin ang Diyos. Samantala, kasagutan sa aking hanap. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan ang tungo. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Hindi ko na malaman kung saan ako pupunta. Nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan ang tungo. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Hindi alam kung saan ang tungo.
Paminamahal, kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Damang-dama natin ang mahal na Panginoon. Dahil sa gitna man ng kalungkutan o problema, nandyan ang kapayapaang binibigay ng mahal na Panginoon. Nasaan kaya tayo mga minamahal kung hindi natin nakilala ang mahal na Panginoon? Manahil nandun pa rin tayo sa kawalan ng pag-asa. Nandun pa rin tayo sa kawalang kapayapaan. Marahil hindi natin alam kung anong buhay natin ngayon. Marahil alipin pa rin tayo ng matinding kaguluhan. Wasak na pamilya, magulong tahanan, magulong buhay. Pero salamat sa mahal na Panginoon. Pagkat sa panahon ito, ang kapayapaan ay nag-ahari sa atin. Kaya nga sa gitna man ng pagsubok ng unos ng hangin ng bagyo, ang tunay na Kristiyano nananatili sa kapayapaan.